Malaki, malutong, maasim. Mga negosyong patok dahil angat sa iba ang ibibida namin ngayong Sabado. OMG! Ang mga gulay na iniisnab-isnab lang, gaya ng lechugas at saluyot, patok na putputin, healthy pa ang kita bilang negosyo. 5 to 10 kilos ng lettuce. Nakakagawa po siya ng 500 to 600 chips. Ang kinikita per month is 50,000. Ang napoproduce po namin every month, mga 1,800 to 2,000 packs po. Ang pinakamataas po, 134,000. Sausawang nakapagpapangiti ang asim dahil sa matamis na kita. Sukang Ilocos baka mo. Nung naubos yung suka ko na 2 container, nadoble na ngayon yung puna ko na 500. Hindi ko masyadong iniisip yung kinikita ko. Naisip ko lang ilan yung natutulungan natin, mga kabaryo natin. Alin ba talaga ang nauna, kuya? Itlog ba o manok? Basta ang winner ngayong negosyo, giant inasal na manok na hindi magpapahuli ang kita. Ayos po, malaki, saka masarap po. Mura yung presyo para sa lain ng chicken. Per day, average na chicken na naubos namin is 100 to 120. Pag malakas siya, 150. Per month, naglalaro siya ng 6 digit. Lahat na yan sa Pera Paraan. Itihan ang ganap ng ating mga kapuso sa Use Lettuce in a Sentence. Alam niyo naman lettuce to, di ba? Baka pwede mong gamitin sa sentence. Use lettuce in a sentence. Lettuce. Mukhang walang may bit-bit na bala para sa aking challenge. At ang aking entry, dahil panahon na ng tag-ulan, uso na naman ang leptospirosis. Kilala pa kaya ng ating mga kapuso ang gulay na to? Saluyot. Anong luto ng saluyot ang alam niyo? Binagoongan na may kasamang kritos. Talaga? Alam mo tong gulay na to? Tungkol? Alam mo ba na ito ay saluyot? Okay. Anong luto ng saluyot ang alam mo? Pinapakuluan. Tapos? Iniinom. Iniina. Ano to? Anong gulay to? Ano po? Daw ng sili. Nang? Saluyot. Daw ng sili. Saluyot. Saluyot ba? Anong luto alam niyo dito? Paksiw! Kung tofu o tokwa ang gagawin pang laman tiyan, ano kaya ang perfect na luto rito? Yung sizzling tofu. Panghalo sa gulay. Ang lechuga, saluyot at tokwa, hindi na lang pang salad at pang street food. Ina-ina rin ang mga itong gawing healthy, kutkutin at merienda. Mandaluyong City represents ang pinalutong na lechugas, lettuce crisp. Yung traditional na Batavia lettuce, ginawa namin siyang chips. Ito po yung ginagamit na lettuce sa sanggipsal. Since nauuso yung mga sanggipsal, so naisip namin na bakit hindi natin gawing chips ang lettuce. Hilig daw talaga ni Brian ang paggawa ng kakaibang chips o kutkutin. Mga current na products po namin is medyo putok-batok. So we wanted to cater yung mga health conscious. Namuhunan kami na at least 5 to 10,000. Para maging kakaiba, sa halip na lagyan lang ng breading ang lettuce, kinuha ni Brian ang mismong extract o katas nito. Tinignan lang namin yung principle nung ibang negosyo namin na in a form of nachos type, binake and fry namin. Ngayon po meron kaming 3 flavors. Original with Himalayan salt, kimchi flavor, and meron po kaming white cheddar. Gumagamit ng harina at cassava flour si Brian para sa base ng lettuce crisps. Hahaluan ng lettuce extract para makabuo ng dough at palalaparin hanggang maging manipis, saka hihiwain ng chip size at ipiprito. Nung mga una po talaga, medyo nahirapan kami to maintain yung crispiness. Konting hanginan lang is kukunat. Nagsubok kami na nagsubok until nakuha po namin yung tamang process. Para mas maraming makakilala sa kanilang lettuce crisp, online ang naging diskarte ni Brian sa pagbebenta. The usual po, Facebook, TikTok. Maganda po yung yung feedback dun sa product. So, naisip po namin na pwede na itong gawin sa ibang gulay. Sumusubok na rin si Brian na gumawa ng crispy salad. Ang kinikita po ng lettuce chips per month is around 50,000. At least gumagawa kami ng 5 to 10 kilos ng lettuce na nakakagawa po siya ng 500 to 600 chips.
Sa probinsya naman ng Ilocos, din na lang sa dinengdeng isinasahugan sa saluyot. Ang bagong pauso ng 20 anyos na negosyanteng si Alan, pinalutong na saluyot. Saluyot Crunch. Kapag nag-graduate na ako, gusto kong mag-build ng sarili kong negosyo. Noong pumasok si mama sa bahay na may dalang saluyot. And then sabi niya, oh, saluyot yung ulam natin. And then, doon na nag-pop sa akin yung idea na, ito pwede to, very Ilocano. Sa saluyot, kumasa si Alan para subukan ang kanyang kakaibang kutkutin. So, nag-research ako. Trial and error din po. Ang dami kong sinubukang recipes, ingredients na ginawa. Almost 3 months to 5 months ko ginawa yun. Una sa mga relatives ko, friends ko, mga classmates ko, sila muna yung binentahan ko. Sinabi nila yung mga bad feedback sa akin. And then, doon mas nag-improve yung saluyot crunch. Ang sariwang daon ng saluyot, una munang babalutin sa harina. Saka muling babalutin ng butter coat para maging malutong. Kailangan mainit ang mantika. Para mas maging patok sa masa, dinagdagan pa ni Alan ng flavoring ang saluyot crunch. Mula classic, may cheese, honey butter, spicy barbecue at sour cream na rin. Then doon ko na siya minarket sa online, sa mga TikTok shop. Meron kaming distributors in different lugar, kaya mas nag-e-expand yung business ko. Nagsimula lang daw sa halagang 8,000 piso ang negosyo ni Alan. Kailangan kong bumili ng mga resources, mga equipments ko para sa pagluluto. Dahil sa diskarte tulad ng tanim na saluyot, palago na raw ang kanyang kita. Ang pinakamataas po is yung 133,000. Mostly is around 33,000. Ang napoproduce po namin every month na lang po is around mga 1,800 to 2,000 packs po. Hindi rin nagpahuli ang bayan ng Giginto sa Bulacan pagdating sa kakaibang kutkutin. Ang pambato ng mag-asawang Lawrence at Cherry, tokwa o tofu. Last year, naghahanap kami ni Mrs. ng extra income. So that year po, kasagsagan po ng kangkong chips, kamote chips. So nag-search ako, ba't di natin try yung tofu chips? Actually, siya, Korean, Japanese snack siya. Ginawa ko lang siya as Filipino style. Ang kinasanayan tokwa na madalas sahog sa ulam o kaya'y meat extender o pamparami, dinudurog at ihahalo sa espesyal na flour mixture. Lalagyan ng itlog at mamasahin para makabuo ng tofu dough. Paninipisin at saka ipiprito. Pagkahango ng tofu chips, itutuwid ang mga ito at pahahanginan para lumutong. Pamilya at mga kaibigan ang unang naging suki ni Lawrence at Cherry. Naging critic namin doon yung mga friends and families namin. Nag-share lang kami sa mga through social medias. And then, nagbibigay din kami sa mga shop, mga business din ng mga friends namin. No? Mas, nakikilala din yung product din namin po. Pero di raw malulutong na tawa ang naging kasabay ng pagninegosyo ng mag-asawang Lawrence at Cherry. Medyo maaga siya na sisira agad. Yung pagiging oily niya, hindi siya nagtatagal na crispy. Dahil sa kagustuhang ipakilala ang kanilang negosyo, dumalo sila sa mga seminar. Nag-consult din kami sa FDA. Tapos, nagsasuggest din sila, try nyo yung gantong quality. Kaya ang dati nilang makunat pang negosyo, palutong na ang kita. Nag-start kami sa business na to na 5,000. Every weekend lang din kami nagagawa nun eh. Every weekend, 40 packs lang yung ginagawa namin. Ngayon, nakakagawa na kami per day ng 350 pieces. Ang simpleng lasa ng tokwa, ni-level up pa nila ang flavors. May cheese, salted egg, sour cream, barbecue, chili barbecue at chili cheese na rin. May mga reseller at distributor na rin sila para maabot ang mas maraming suki. Kasama doon sa mga goals namin na meron kaming matulungan na magbenta, then magkakaroon sila ng income. Kumikita kami monthly ng 5 digits. Pwede bang hanggang takab na lang? Tikiman time na! Tikman niyo naman kung ano to. Ayun! Nahulihan niyo rin. Sarap naman. O siya, busin niyo na. Ano lasa mo? Ano yung madalas na gulay sa cube? Lettuce. Tama, lettuce yan. Masarap pa. Parang sweet potato siya. Hindi pa naman ako makain ng tofu. Masarap pala siya. Ang malulutong nilang tagumpay, ibabahagi raw nila sa lahat. Dapat lagi ding tatandaan na kapag nag-business, huwag lang yung income ang iisipin. Dapat, ang laging nasa isip is to be stable. Kailangan prepared tayo, mentally, physically, financially. Pag-aralan muna natin ang
mabuti yung gagawin natin. Discipline is more important than motivation. You have to be consistent in order to get that success. Lahat ng negosyo nagsisimulang makunat o kulang sa linamnam. Basta huwag bibigay hanggang mahanap ang tunay na sarap at magpapalutong sa tagumpay. Kaway-kaway sa sausawan lovers out there! Ang mga sausawan at pampalasa na ito, bukod sa nagpapasarap ng pagkain, nagpapalinamnam din sa hanap buhay ng mga taga-Luna, La Union. Ang lahat ng nakikita nyo sa high-tech factory na ito, sinimulan lang daw sa puhunang 500 piso. Ang bestseller dito, Sukang Iloko. Gagamitin natin yan sa isang challenge mga kapuso, kung saan makakasama ko si Uncle Tom mismo. Okay, eto po mga kapuso, dito tayo ngayon sa No Reaction Challenge. Bakit yun ang challenge? Kasi meron tayong 3 klase ng suka. Hindi maanghang, maanghang, nuknukan ang anghang. Gamit ang mga chicharon, ay, kailangan wala daw kami reaction doon. So, kung maanghang o hindi, good luck to me. Dahil alam niyo, mahina ako sa maanghang. Si Uncle to, talon-talo mo naman ako niyan. Paano ba yan? Kayanin ko bang maging nonchalant? Level 1, plain Sukang Iloko muna. Level 2, Sukang binabara naman ng siling labuyo. Maliit ang kukuhanin ko. Kasi maanghang na to eh. Hindi na ako kumpiyansa dito. So, gagay mo na. Ah! Hindi ka pa tinitingnan. Oh my goodness. Masarap po. Para sa huling level, ang nagasang o spiced turmeric vinegar, sukang may timplang luyang dilaw. Hindi ka na, sige na nga. Natatakot ako ganyan. Game. Masarap. Sarap. Ang sparkle artist na si Hailey Dizon kumasa rin sa No Reaction Challenge. Nonchalant yarn. Sarap. I'm a suka lover. Suka approved. Ang Sukang Iloko gawa sa fermented juice ng tubo o sugarcane. Yun ang mga nasa kapaligiran namin na maraming nagtatanim na mga tubo. Kaya kung ano yung nasa kapaligiran mo, pwede namin yun ang naisip namin na inegosyo. Dahil marami rin sili sa kanilang paligid, naisipan nilang paanghangin ang kanilang produkto. Hanggang ang Sukang Iloko, nadagdagan pa ng ibang produkto. Pero bago maging negosyante si Uncle Tom, naging OFW muna siya at ang kanyang asawa sa Jeddah sa loob ng 15 taon. Talagang ang gusto namin magnegosyo. Kaya nung pagbalik namin rito, siguro mga wala pang 1 buwan, nagnegosyo na agad kami ng bigas. At yung produkto namin ng bigas, nadagdagan na naging farm supply na. Kaya nagkaroon kami ng network naman sa mga farmers. Taong 2009 nang bumili siya ng 2 container ng Sukang Iloko sa isang magsasaka. Siyempre, nung naubos yung suka ko na 2 container, nadoble na ngayon yung puhunan ko na 500. Tumubo na ako ng 500. Kaya meron na ako 1,000. Hanggang tinuloy-tuloy na ni Uncle Tom ang pagbabuy and sell ng Sukang Iloko. Gumawa na rin siya ng sarili niyang flavors at saka salpakan ng kanyang branding. Yung pagmamarket kasi, nung natutunan ko, nung naimbitahan ako ng DTI,
Tapos yung DTI, nagkakaroon siya ng mga trade fair. Kaya nagkaroon ako ng tinatawag na network sa DTI. Tapos marami rin mga tumutulong sa amin na mag-promote nito. Yung mga local na mga supermarket dito sa... Natutuhan daw ni Uncle Tom sa kanya magulang ang pagiging wais sa negosyo. Yung nanay ko, nagtitinda ng isda. Pagkaraan ng tanghali, nagninegosyo siya ng mga alahas. Tapos yung tatay ko naman, mahilig siya sa negosyo. Meron siyang junk shop, meron siyang gawaan na sapatos, meron siyang tailoring. Marami doon sa bahay lang namin na maliit sa Manila. Target din daw ni Uncle Tom na maraming matulungan sa kanyang negosyo at di lang siya ang makinabang dito. Hindi ko masyadong iniisip yung kinikita ko sa buwan. Basta naisip ko lang kung paano kami nagsama-sama at ilan yung natutulungan ng natutulungan natin ng mga kabaryo natin. Kasi naniniwala ako na kung ano yung nasa loob mo, yun ang magiging bunga mo. Kung ang nasa loob mo ay maganda, magiging resulta ay maganda. May tipa si Uncle Tom sa mga gustong sumunod sa kanyang yapak. Luminga-linga sa kapaligiran at baka nasa tabi-tabi lang ang swak sa iyong negosyo at aralin ang pasikot-sikot sa pagpapatakbo nito. Kinakailangan talaga sa negosyo, meron kang tinatawag na network. Halimbawa, nandyan yung DTI. Maaari kang matulungan kung ano ba talaga, paano siya magnegosyo. Nandyan yung mga DOST na maaari kang matulungan sa mga formulation kung anong gusto mo talagang negosyo. At nandyan rin yung mga ibang agency ngayon na parang usong-uso na rito sa bansa natin na nagbibigay ng mga puhunan. Bandang uli, malalaman mo na marami rin tutulong sa iyo. Minsan kung ano pa ang sadyang maasim, ubod tamis na biyaya pala ang maaaring ihatid. Ang pinakamatinding tanong ng bayan, ano nga ba talaga ang nauna, itlog o manok? Parehas. Kasi kung halimbawa walang manok, walang itlog. Itlog. Kasi po, hindi manok pala. Kasi walang itlog kung walang manok. Itlog po. Itlog na. Initlog po ng nanay. Ayon sa mga archaeologists, nauna ang itlog sa manok. Bakit? Dahil ang mga dinosaur ay nag-exist millions of years bago pa nag-evolve ang manok at ang mga dinosaurs ay oviparous o nangingitlog. Nauna ang itlog pero hindi ito chicken's egg. Ayon naman sa mga recent studies, may isang uri ng protina na nakita sa loob ng itlog na ang tawag ay OC17. At itong protinang ito ay nakikita lamang sa mga ovaries ng chicken. Therefore, nanggaling ang itlog sa ovary, therefore, ang manok lamang ang may ovary, nauna ang manok kaysa sa itlog. Kaya, sinong manok nyo? Siglo ng debate kung alin nga ba talaga ang nauna, itlog ba o manok. Pero nananatili pa rin palaisipan ang tunay na kasagutan. Pero kung usapang manok lang din naman, hindi raw papahuli ang manok na ito. Kaya pang kumasa sa palakihan at pahabaan. Higanting manok yarn! Kung ang anak ng baboy ay biik, ano naman ang tawag sa anak ng manok? Dog! Yung maliit na manok, yung nabibili, may ibang kulay. Yo, tama! Sisig! Ano, manlayo ng manok. Ayan, dahil tama sagot mo, meron kayong petso ng manok. Anong tunog ang ginagawa ng manok? Pag madaling araw. Anong tunog? Paano tunog ng manok yung sa madaling araw? Siktalaok? Siktalaok. Pag lalaki yata. Pag lalaki, pag babae, ano sabi? Korokok. Korokok. Dahil po tama sagot na, meron kayong petso ng manok. Thank you po. Bukod sa paa, anong tawag sa parte ng manok, yung dibdib, na ginagawang chicken inasal? Pityo. Pityo. Dahil dyan, meron kang isang malaking manok. Curious ba
ba kayo kung saan may ganito kalaking chicken inasal? Dito sa Antipolo, nag-uumapaw sa plato at mas malaki pa sa mukha ng tao ang chicken inasal na ito. Ang kanilang jumbo pecho, aabot raw sa higit 12 inches o isang talampakan ang haba. Ano ba ang sikreto? It's not something na ine-expect nila, no? Usually, pagka sinahain na siya sa table, yung chicken, talagang everyone's parang surprise na parang, wow, ang laki talaga ng manok. Terabyte, di ba? As they say, parang 1 terabyte, ang daming jumbo chicken, marami paan ng dinosaur. So, lahat na tinatawag, which we feel overwhelmed na parang they're giving name dun sa manok. Ang nangitlog ng ideyang giant chicken inasal, ang magkaibigang Joe at Van. We have chicken inasal all over the Philippines. Yun nga, we have come up into idea what will differ us. Pag nag-plating na tayo, pag hinain na natin, dapat it is something na unique na malaki talaga. Kaya nag-come up din kami sa idea na may only rice, meron din tayong only soup, tapos may only juice din tayo, together with a big chicken. So, hindi ka talaga mabibitin. Pag umalis yung mga clients namin, lahat ng customers namin, busog. Kung the bigger, the better ang motto pagdating sa produkto, the more, the merrier naman sila sa negosyo. 5 kasi silang magkakaibigan na nagtayo nito. Since friends na kami, so alam na namin mga likaw ng binuka namin. May mga different skills kasi kami na pinagsama-sama namin. So, iyon yung naging advantage namin. Tsaka mas naging close kami kasi nga yung ideas namin, mas nag-jive siya. Bukod sa kanilang friends in business, meron pa silang 10 empleyado na katuwang sa negosyo. Nitong Marso lang opisyal na nagbukas, pero hindi nila inasahan ang naging mabilis na paglaki ng negosyo. Per day, average na chicken na naubos namin is 100 to 120. Pag malakas siya, 150. Ang malaking manok, higanting kita raw ang hatid. If per day, we can get 5 digits per day. So, per month, naglalaro siya ng 6 digits talaga. Para ring manok kung mangitlog sa iba't ibang lugar ang negosyong ito. Nagsimula na kasi sila ng franchising. Lahat ito na-achieve sa loob lang ng 2 buwan mula nang buksan ng kanilang OG branch. Naintriga na rin ba kayo sa laki ng manok na gamit nila? Ang mga tanong na lumilipad-lipad sa ating isipan, masasagot na. Naghanap talaga kami ng mga supplier where we can get a same weight na mga chicken. So kami talaga yun na namimili. Para alam namin na same yung timbang niya, tapos same din yung mga texture niya. Paglilinaw nila, hindi raw ito turkey o pabo, hindi rin daw ostrich, at lalo namang hindi dinosaur. Malaking klase raw ito ng manok na pinalalaki para sa karne nito. Wala siyang injection or what na ninuro-roll. So, it's how you look for the right supplier. So, diskarte. Then, how you cut the chicken. So, all nasa preparation yon. So, kung magaling yung tao mo sa kitchen, he knows what to do para maging jumbo talaga siya. Ako po si Chef Jazz. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin yung jumbo inasal ng Hot and Chicks. Ito po yung leg quarter namin. This is 390 to 400 grams. Ito po yung jumbo pecho namin po. 400 to 450 grams. Una munang minamarinate ang manok sa sauce na gawa nila sa loob ng 8 oras. Saka tutuhugin at ready nang ihawin. After 8 hours, prepare na natin po siya para ihawin. Sa loob ng 30 to 35 minutes, yung pag-iihaw natin ng chicken. Para sa sausawan, hindi lang daw kalamansi at toyo, gumawa rin sila ng sariling sausawan na hinahaluan ng atsara. Mabibili ang jumbo pecho ng 209 pesos. May only rice, only juice at only sabaw na, habang 199 naman ang paa. Ayos po, malaki, saka masarap po. Mura yung presyo para sa lahi ng chicken niya. First time kong kumain dito nung nakita ko yung chicken, mukhang babalik kami. Bukas.
Para kina Joe at Van, hindi magiging mataas ang lipad ng kanilang negosyo kung hindi dahil sa suporta ng isa't isa. You need to have someone or those people na same mind kayo pag magbe-business. Kasi kung scattered yung minds nyo, nag-start pa lang kayo, fall apart na. Ang secret lang dyan is may kanya-kanyang role kayo sa negosyo. But you need to have a pillar. Kailangan lang talaga meron kang support group. Para sa mga sumusubok magnegosyo, lakihan ang determinasyon at masabaan pa ang pasensya. Huwag mapagod sa paggahig para makabuelo at makalipad ng matayog. Kahit nanonood lang sa una, pwede rin ma-achieve ang success sa negosyo, kaya dapat lagi namin kayong kasama. Laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.